What's up guys? Toby Manalo po. Welcome back dito sa channel natin. And today, ang video na i-share ko sa inyo ay mag-i-install po tayo ng driving light, aux light, MDL, whatever you want to call it, dito sa Toyota Wigo natin. Yung mga Wigo owners, alam nyo, lalo na itong bago, no? Itong bago, alam nyo na medyo mahina yung ilaw. Although, siguro it's a preference. Sabi ng iba, malakas naman daw yung LED. Pero, for me, nahihinaan ako eh. And the problem with the Toyota Wigo na bago is that hindi mo pwedeng palitan or i-upgrade yung headlight niya. Kasi incorporated yung LED niya sa buong housing or sa buong headlight assembly. Kaya all you can do is to add lights. Kaya yun ang gagawin natin ngayon. Magdadagdag tayo ng ilaw, driving light. This is the Zenlo X3. Zenlo X3. Subok na yung Zenlo, subok na para sa akin. I've been using it sa motorcycle natin kay Thor. And I've used the M1 and the X6. And so far, I'm very happy with it. Kaya naman dito sa Wigo natin, ito na rin yung kakabit natin. X3, bakit X3 yung napili ko? Kasi according to the internet, X3 has the strongest light na maibibigay. This is rated at 10,000 lumens. So, as you can imagine, lakas nun. Kasi, the unit itself has 3 bulb light. Ayan. Ito yung unit. Ang laman ng unit is the light unit itself. Ayan, dalawa. It's a pair. It's a pair. And sa ilalim nito is a box na ang laman lang naman itong box na to is your usual bracket. So, syempre, dalawang piraso yung bracket na yan. And your screws. Dalawang piraso, dalawang set ng screw yan together with an Allen wrench for your convenience. Ayan, this is the other bracket. And your ballast. Ito yung ballast para to sa X3. Kita nyo, laki niya, oh. So, alam nyo na malakas ang buga nito. Tapos, kakabitan natin ng Zenlo A2. This is the A2. This is the lighting harness. Kaya ako bumili nito. Actually, hindi naman kailangan. Pwede naman i-power up ng relay eh. Pero, kaya ako binili to dahil madali na eh. Madaling magkabit eh. Plug and play. So, imagine, yung 4 connections nito, kakabit nyo sa 4 connections nito, salpak. And then, on this end ng ballast, kakabit nyo yung unit. And dito sa kabilang end nung A2 na Zenlo, this is where you connect your switch, your 3-way switch, and meron siyang dalawang wire na makapal na merong kasamang eyelet. So this is the negative and this is the positive. This is fused. Yan guys, may fuse to na kasama na 15 amperes na fuse. Tapos meron pang dalawang wire. Itong wire na to, ikakabit nyo ito sa ACC ng sasakyan para pag binuhay nyo, tsaka lang siya magkakaroon ng supply ng power. And this one is for passing or for your horn. Hindi ko muna ikakabit tong passing light kasi kakabit ko siya pagka meron ng gusto kong latagan kasi ng separate na flasher eh, para pwedeng ipang flash yung high-low na nagbiblink. Pagka may passing, may gustong tumawid, may pantawag ng attention. So this is approximately 150 centimeters long for the ballast. Naman, ang unit, I think this is nasa 80 siguro to, 80 to 100. So sakto-sakto yan. Maigsi lang naman ang compartment area ng Wigo natin, ang engine bay area. So sakto may lalatag natin dyan. Tapos ito yung switch na kinuha natin. This is a 3-way switch. Up, middle, down. Tapos plug and play din. Kaya gusto ko talaga yung ballast. Kasi plug and play lahat. Madali lang ikabit. So,
I-mount ko muna yung ilaw dito sa binili natin na plate number bracket. At papakita ko sa inyo mamaya. For now, ayusin ko muna lahat and then later i-explain ko sa inyo kung anong ginawa ko. Alright, steady lang kayo dyan ha. Later.
later. 3 days later, kaya mga ka-auto, binaklas ko yung bumper natin. Kasi I have no choice but to take it off, remove it. Dahil dun sa nakita nyo kagabing sample ng video is okay naman yung ilaw, di ba? Maayos naman. Maganda yung bato, maganda yung cut off and everything. Pero ang problema kasi mga ka-auto ay sa actual driving sa kalye at medyo nalulubak ka ng konti, hindi maganda ang kalye, nanginginig yung ilaw. So, ang pangit tignan. Kasi ang nangyari, nung nakita ko, dito siya nakakabit, di ba? Sa may plate number. Walang suporta yung plate number and hollow to. Kaya, yung vibration ng makina ng buong katawan, sama sa vibration to. Plus, dagdagan pa natin ng may nakakabit na ganito. Yan, so, dumadagdag siya sa vibration and everything, kaya hindi siya advisable. Kaya binaklas ko siya. I don't want any invasive procedure ng pagkakabit, but I have no choice. Kaya nagbutas ako dito sa may ilalim ng front grille, kasi yan yung maganda ang stability. Ano siya, stable siya dahil medyo solid to, tapos hindi siya nagbabibrate. Sayang hindi ko sa inyo na ipakita ko paano ko baklasin, pero madali lang naman. Siguro next time pagka nag-upgrade tayo nung horn natin, papalitan ko kasi yung stable na yan. Pag nag-upgrade tayo, papakita ko sa inyo kung paano baklasin. Ang ginawa ko rin, dahil bukas na to, nakapaglatag tayo ng maayos dito, at yung isang ballast, ayan, nilagay ko rito, and then the other one, ayan, nandito. So ito yung wire niya, nakakabit dito. And this one, nakakabit yan doon. So, maayos na yung latag niya. Ibabalik ko na siya ngayon. And, pag naikabit ko na siya, papakita ko sa inyo kung ano yung magiging itsura niya, yung output niya. Right? A few moments later. Okay, dokie guys. Ayan, naikabit natin dito sa harap yung bumper. And so far, I think stable naman siya. Hindi na yan manginginig. Solid naman yung bottom frame na yan. So, mamaya papakita ko na lang sa inyo. Pag dumilim, papakita ko yung bato ng ilaw kung anong itsura niya. Buksan natin. Tingnan natin anong itsura. Hindi ko pala napakita, no? Ito yung switch niya, no? Dito ko nilagay. So, ito yung high niyan. Low. Tapos, ayun yung high. Kasi nakabaliktad eh. So, start lang natin. Okay. So, power on. Yan, no? So, ganyan yung magiging bato ng ilaw niyan. So, later guys, konting dilim. At maipapakita ko na sa inyo yan.